Hallelujah. So, tayo po ay nasa topic pa rin po tayo ng ministry ng Holy Spirit sa atin, manifestation, work ng Holy Spirit. So, this is our topic for this month po. So, sa araw na ito, pag-usapan po natin about the spirit of sonship. Tayo po magmula nang tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, tayo po tinanggap niya bilang tayo po kanyang tinuring bilang kanyang mga anak, and He give us the Holy Spirit sa ating mga buhay so that tayo po ay maging anak ng Diyos. So kaya nga po sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos at lalong may strengthen po itong kilos at ministeryum ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. So, ito pong ating pag-aralan ay napakayaman po niya. Sabi ko nga, parang ako po yung mahilig manood sa mga ganitong programa katulad ng Man versus Food. Itong ating pag-aralan parang hamburger siyang malaki at lahat ng masasarap na palaman mula sa mozzarella, ham, karne, sibuyas, patatas, lahat ng masarap, itlog ay nilagay po doon. So just imagine pag ginagat mo yan, you can parang nagpipiesta ang iyong bibig sa lahat ng nalalasahan. So sa araw pong ito, tinuring ko po ang pag-aaral natin ng ganito na sobrang yaman po niya at sobrang sarap po niya na kailangan you have to take time to digest it at para mag-sink in po siya sa atin. Kaya po itong panalangin ko po sa bawat isa po sa atin sa araw na ito na mag-sink in ang bawat salita, lasa na ibibigay ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi ng ating teksto, babasahin ko na lang po yung yellow part, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Tayo po ay dinistino ng Diyos, the word predestined, bago pa mangyari ang lahat. Ikaw ay tinawag na ng Diyos upang kanyang maging anak. In according to His pleasure, ang sabi niya, and will of the Lord. So, yung pagiging sonship, it's possible dahil yung Espiritu ng Panginoon ay ibinigay po sa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Everyone here who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, tandaan niyo po, nasa atin na ang Espiritu ng Panginoon. Ito po ang susunod nating teksto. Sabi niya, yung yellow part pa rin po, ang babasahin ko. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. So, ibinigay sa atin bilang isang marka, bilang isang selyo, ang banal na Espiritu Santo. Whenever we talk about seal, we talk about ownership. Amen. Tayo pag-aari na. Tayo original na nasa Panginoon. Kaya nga po may mga selyo, yung mga binibili nating mga pabanguman yan, pakete ng sigarilyo, ano man po yan, may mga selyo yan kasi it's a sign of ownership. Original. Amen. So tayo po yung minarkahan na ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu na dineposito po sa atin. Sabi, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. So, settle na po ito. Dapat hindi na po question, maalis ba ang Holy Spirit sa akin? Nasa akin ba ang Holy Spirit? The Holy Spirit is in you the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya nga po, kahit tumatalikod tayo sa Panginoon, minsan nalalamig po tayo, laging may banal na conviction na magbalik po tayo. Laging yung salita ng Diyos ay binabalik sa ating mga kaisipan. Kasi we have that mark. Kaya nga yung Spirit within us, the Holy Spirit within us is pulling us, pushing us na lumapit sa Panginoon. Kaya kahit nanlalamig ka, laging nasa isip mo ang Panginoon. Amen. So ano lang po yan, kumbaga sa hamburger, tinapay, ano pa lang yan, inuumpisan ko palang lagyan ng mga palaman. So, ano po yung katotohanan ng sinasabi sa atin dito? That we receive the adoption to sonship. Ang sabi ng talata natin, Galatians, gagamitin ko po, chapter 4, verse 5, ang sabi ng salita ng Diyos, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law,
to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Anong ginawa ng Diyos sa atin? He redeemed us. Tinubos po tayo. Saan tayo tinubos ng Panginoon? Sa pamamagitan, sa kapangyarihan ng batas o ng mga law. Ano ho? So, yung batas po ay hindi po makakapagligtas ang mga kautusan. Wherein yung kautusan, kinokondemn tayo dun sa kasalanan. Kasi kapag hindi mo nagawa, tayo po'y lumalabag na sa mga salita ng Diyos. O lumalabag na, even, sabi nga, sa 10 utos na meron, ano ho, labagin mo lang isa, ano ka na, guilty ka na nagkasala sa 10 kautusan. Kaya nga, it is impossible for us, ano ho, na magbago. Because the law condemn us. The law expose our inability to follow God. So, pinapakita, you see, the Israelites were there having the 10 commandments and then having the experience of God sa araw-araw ng kanilang buhay, and yet, they fail. Kasi, the law exposed our inability to follow God. We cannot really follow God. So, the law also showed us that we need a Savior. Yung kautusan po ay pinapakita po sa atin na kailangan talaga natin magliligtas. Kaya nga po yung Old Testament is just a preview kung ano talaga ang gagawin ng Panginoon sa New Testament. Nabibigay niya sa atin ng espiritu ng pagkaanak of sonship para makasunod tayo sa Ama natin. Because now we have the Spirit of God, hindi na mahirap magpatawad sa atin, hindi na mahirap ang sumunod, hindi na mahirap ang humingi ng tawad, hindi na mahirap ang magmahal. Amen. Because we have the Spirit like that. Dito tayo pinalaya ng espiritu ng sonship. Amen. The law made us slave to our sinful nature. Yung batas po o kautusan ay pinapakita po sa atin yung kainahan ng ating kalamnan, ng ating flesh. Amen. Kaya nga, even the Israelites nag-fail po sila sa pagsunod ng kautusan ng Diyos. Kaya nga, ang Panginoon ay may pangako sa Book of Ezekiel ng prophet, na isang araw ipadadala niya ang kanyang espiritu upang tayo turuang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Which is, ito po yung kapanahunan yon. Amen. Hallelujah. Kaway-kaway po, magtamsa po yung mga pinalaya na ng Panginoon at ginawa na kayong mga anak ngayon. Kaya nagiging masunurin po tayo. Amen. Hallelujah. So, next is the spirit of sonship, o ang espiritu ng Diyos ay binigyan tayo ngayon ng karapatang tumawag ng Ama sa Amang Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, because you are His sons, because of the Holy Spirit, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Kaninong Espiritu po? Espiritu po ng ating Panginoong Jesucristo. The Spirit who calls out, Abba, Father, Tatay, Tatang. Kaya ngayon, merong lakas na loob pa tayong lumapit sa kabanal-banalang trono ng Diyos. Bakit? Kasi mga anak na po tayo. Amen. Ito po yung ginagawa ng Spirit of Sonship sa atin. And mind nyo, dito sinabi that the Spirit of Jesus ang ibinigay po sa atin. That's why we can call now God the Father as our Father. Wow! How powerful is that? Gaano kalaki yung impluensya mo ngayon that whenever you ask the Father, God who owns everything, He hears our prayer. Amen. Okay. Because you have the spirit of sonship, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw na ngayon ay tagapagmana ng Diyos. Ito po yung ibinibigay ng Espiritu Santo. Kaya nga, as we mature sa walk natin sa Panginoon, we become more confident na really, I have the right to ask God anything kasi tatay ko siya. Or, pwede akong magkampante kahit may sakit ako, kahit naguguluhan ang nasa paligid ko, kahit puno ng COVID sa paligid ko. Bakit? Because we are in the hands of your Father. Tayo tagapagmana ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, so you are no longer a slave. Amen? Di na tayo mga alipin. But God's child. And since you are His child,
God has made you also an heir, tagapagmana. Kaya sa atin dapat wala na yung slave mentality, utak mahirap. Amen. Kaya ngayon, dapat wala magsasabing, mahina lang ako, grade 1 lang ako, taga-baryo lang ako, makasalanan lang ako. Ako'y tao pa rin. Mahirap lang kami. Yung may poverty mentality. Kasi, kapatid, sabi nga sa inyo, parang hamburger nga ito na lahat ng mga palaman ay nilagay. Matitindi pong palaman po ito na katotohanan. Hindi po ako ang nag-iimbento ng mga salitang ito. And these words were written to strengthen us in this moment, in this time. Na nasa crisis, ang mundo'y naguguluhan, punong-puno ng takot. Kaya nga po ito, kailangan mag-sink in po sa atin that we have the Spirit of God. That God is my Father. I can call Him now as my Father. Ako'y anak na ng Diyos. Ako'y tagapagmana ng lahat ng mabuting bagay na nanggaling sa Diyos. Amen. Thumbs up po yung mga lahat ng tagapagmana diyan. Amen. Katulong lang tayo dito sa Italia, pero sa langit, we are God's favorite child. We are the children of God according to this verse. Basahin mo, kapatid. Ayan, nandyan. Amen. Hallelujah. Okay. Hindi lang yun. Having the Spirit of God or having the Spirit of sonship, we possess blessings. Sabihin po natin, blessings, mga blessings ng Panginoon. Ito po yung mga blessings ng pagiging anak ng Diyos. Okay, una. Wow. I think maganda pong pag-aaralan nyo yung mga talatang ito or ulitin nyo ang video ito para manamnam po natin ang mga binibigay kong palaman sa buhay nyo. Amen. Hallelujah. Tandaan nyo, yan ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Talagang one to sawa po yan. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, na ating Ama na rin ngayon, who has blessed us. Yung the word blessed us po dito, tayo po yon. Sabihin po natin, ako yon. Hallelujah. Ako yon. Who has blessed us, hallelujah, in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Every spiritual blessing in Christ. Wow! Every spiritual blessing in Christ. So, tignan niyo po, all the resources of heaven is available sa mga anak ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihiling. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hanggang ngayon, hindi pa kayo seryoso sa inyong paghiling. Seryoso ba tayo sa ating pananalangin? Seryoso ba tayo sa ating pakikinig? Seryoso ba tayo sa ating pagkakaloob? Seryoso ba tayo sa paglilingkod natin? Seryoso ba tayo sa ating pananalangin? Hanggang ngayon, sabi ng Panginoon sa kanila, wala pa kayo talagang hinihiling. So it's about time this year, 2022, if we want to multiply in every aspect ng buhay natin. Sabi nga ni Pastor Shen kagabi, we have to come to our Father and ask. Kasi, anak ka na. You can call now God as your Father and you are an heir o tagapagmana. Hindi ka katulong sa langit, kapatid. Hindi ka slave sa langit, kapatid. Ikaw ay anak sa langit. Amen. Hallelujah. What a great blessing. Wow. Doon sa unang punto pa lang, punong-puno na tayo. Pwede na tayong umuwi. Pero may ibibigay pa si Lord sa inyo sa gabing ito o sa araw na ito. Number 2, we have an eternal calling in Christ. Sabihin po natin, eternal calling. Yung panawagan ng Diyos sa atin ay before the existence of everything. Nandun na. Tinawag tanayin ng Diyos. Ito po hindi abot ng ating kaisipan. Dahil sa langit, walang bukas, walang mamaya, walang
after 2 years, after 3 years, sa langit ay ngayon na. Actually, God sees everything right now sa harapan niya, yung mangyayari sa atin. Alam niya yung nakaraan natin, yung present natin, and then yung future po natin. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. For He chose us. Yung the word He chose us, yung us po doon, US. Tayo pinili, tayo, yun. Amen. Ikaw yun. Sabihin po natin ulit, ako yun. He chose me. Sulat niyo po, He chose me. Wow. Okay, pakinggan nyo. In Him before the creation of the world. Wala pa ang langit at lupa, pinili ka na ng Diyos. Amen. Kaya nga, in-impart niya sa atin ang Espiritu niya upang maunawaan, malaman natin ito, upang magkaroon tayo ng conviction, upang magkaroon tayo ng kapangyarihang magpatawad, kapangyarihang mag-preach, kapangyarihang magpagaling. In Him, before the creation of the world, to be, sabi niya, to be holy, okay? Banal ako, sabihin niyo po, to be blameless in His sight. Okay, yung pangalawang yellow po ang gusto kong basahin ngayon. Sabi niya, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace. Yung the word grace po do, it pertains sa mga gift na ibinibigay ng Diyos sa atin. Glorious po sila, mga Diyos. They have a divine entity. Maybe God ay nahanda ngayon for you to be a prophet, for you to be a preacher, for you to be a teacher, for you to be an evangelist, for you to be a helper, for you to be sensitive dun sa pangungusap ng Panginoon. That's glorious grace ng Panginoon na ibinibigay po sa kanyang mga anak. Bakit? Because God establishes His eternal calling in Christ. Amen. At magagawa po natin to because we have that Spirit of Jesus residing, living in us. Amen. Hallelujah. Okay, next po. Sana tayo? Number 3. Okay, hallelujah. Our eternal calling. Okay. Sa number, yun na lang po yun. Ano? Ngayon, titignan po natin, what's God's calling? Ano yung calling ng Panginoon sa atin? Sorry po. Okay, number 3 ito. We are sealed by the Holy Spirit. Ownership. Pinaliwanag na po natin kanina. So, hindi ko na po further discuss ito. Isa po ito sa mga blessing ng Espiritu ng Panginoon sa atin. That when you believe, you were marked in Him with the seal of the promise of the Holy Spirit. So, ikaw na'y pag-aari na ng Diyos. Amen. Sabihin niyo po ngayon, ako po'y pag-aari ng Diyos. Ang ownership ko ay si God na. Hindi na ako, sino man. I am owned by God. God is my master. Amen. Nakaselyo na ako sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen po. So, mark that kind of ownership na meron si Jesus o ang Diyos sa ating mga buhay. He marked us, He sealed us with the Spirit of God. Kaya nga, really, kung hindi mo lang itatakwil, i-reject, itatatwa ang banal na Espiritu sa buhay mo, mananatili siya sa iyong buhay habang ikaw ay may hininga. Amen. It's a great gift of God sa atin po na tayo sinelyuhan ng Panginoon, ng Kanyang Espiritu. Kaya nga, minsan kahit gusto mong tumalikod, kahit nakakaisip ka, pero saan ako pupunta, and then may conviction ka. Minsan may mga bagay na nagdidesisyon ka na mali, and then nandun yung pangungusap ng Panginoon because the Spirit of God ay nasa sayo. Amen? Hallelujah. And then, next po, na katotohanan. Dito po tayo magtatapos. Yung, ang talatang ito po ay sinulat po ni Pablo, kaya nga, habang sinusulat niya ito, meron din siyang hiniling sa Diyos. Una,
yung unang prayer ni Pablo sa atin. Sabi niya, sabi niya sa mga taga-Galatia, Ephesians, I have not stopped giving thanks for you. Remembering you in prayers, I keep asking the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, karunungan at kapahayagan, so that you may know Him better. Ano po yung panalangin po sa atin ni Pablo? Nabigyan po tayo ng karunungan at kapahayagan ng mga salita ng Diyos para lalo nating makita o makilala ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, sinabi rin ni James, if anyone of you lack wisdom, he should ask God. Kung sino man sa inyo ay kulang ng kaalaman. Kaya walang bobo sa mga anak ng Diyos. And then He can reveal things na hindi alam ng mga pangkaraniwang tao. Pwede niyang ipahayag sa puso mo. Mangungusap siya habang natutulog ka, o habang kumakain ka, o habang nagdadrive ka. God can reveal things sa iyong mga buhay. Kaya nga tayo ang mga delikadong tao. That every now and then may pwedeng mag-pop up na idea, pop up na invention, pop up na negosyo. Ipag-pray mo lang sa Panginoon. Amen. How God will use you. Ito pong panahong ito na lalakarin natin 2022 na hindi natin alam kung hanggang kailan itong labanan natin sa pandemyang ito o sa COVID-19 na ito. Pero I believe patalo na po siya. Amen. Tayo ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema ng kinakaharap ng mundong ito dahil pwede mong hilingin sa Diyos. Kaya hiniling ni Pablo ito, yung spirit of wisdom and revelation kasi posible po siya sa mga anak ng Diyos. Amen. Inulit ko po siya. Posible po siya sa mga anak ng Diyos. Amen. Paul, prayer number 2. Meron tayong sinatawag na glorious inheritance. And then ang sabi niya sa kanyang panalangin, verse 18, I pray that the eyes of your heart, may mata pala yung puso natin. Okay. Hindi ako nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. At patutunayan po natin na may mata nga ang ating puso. Kaya nga minsan yung pag merong mga counseling na sinasabi, ano ba yung sinasabi ng puso mo? Or ano ba yung nakikita ng puso mo? Because our heart is where the Spirit of God dwells. Kaya pwede niyang iutusan ng puso natin maging malambot, utusan ng puso natin na magsalita. Di ba sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth is speaketh. Kung ano man daw yung nasa loob ng puso po natin, anong iniimbak natin doon, and then sabi niya, sinasalita ito ng ating mga bibig. Amen. Sino po sa inyo nagsasalita rito? Laging inisip muna. Di ba? Kaya yung heart po natin, may brain po yan. May memory po yan. Amen. Kaya minsan may naalala ka, then mag-agree yung heart mo, magbibit siya ng faster. So anong panalangin sa atin? I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Kaya nga may mga saradong puso, matigas na puso. Yan po yung sinasabi ng Diyos. Na kailangan nating buksan, ipadurog sa Panginoon. Amen, Pastora. Hallelujah. Okay. So tutuloy po natin. I pray. Okay. Tutuloy po natin. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope which He has called you, the riches of His glorious inheritance. Kanino po? In His holy people. Tayo po yung mga holy people. Bakit tayo naging holy? Kasi hinugasan tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, whenever the Father sees us now, He sees the blood of Jesus. He sees the Spirit of Jesus na nasa atin po. Hindi yung simple nature mo ang nakikita niya, kundi yung blood ni Jesus. That's why God is calling us His holy people. Amen. Kaya nga, yung flesh natin, yung spirit po natin, yung isip po natin, kailangan lang mag-flow
dito sa panawagang ito. Mag-flow dito sa katotohanan ito. Mag-agree lang tayo na banal kayo. And you are a powerful people. Hallelujah. Amen. Kaya pa bang ubusin ang hamburger na ito? Amen. Sabi ko sa inyo, hamburger itong malaki. Lahat ng palaman nandyan. Amen. So ulitin niyo po ang mensahe pong ito. I encourage you really, na namnamin po natin ang mga salita, ang mga katotohanan ito na ibinibigay po namin sa inyo. Hallelujah. Last but not the least, I pray, okay, sabi niya, dito sa pangalawang verse 19, in His incomparable great power for us who believe, the power is the same as the mighty strength. So, the same power, the same Holy Spirit, the same Espiritu na ibinigay ng Diyos na nabuhay kay Panginoong Jesucristo ang siyang nananahan po sa atin. Amen. Dito na po tayo nagtapos. I hope and pray, really, that itong katotohanan, the Holy Spirit lives in us and He wants us to manifest Himself sa pamagitan natin. Tayong mga instrumento, tayong mga vessel ng Panginoon. Tayo ang kamay ng Diyos. Sa panahon ito, tayo ang bibig ng Diyos. Tayo ang mata ng Diyos. That's why when we involve ourselves in the ministry, you are acting in behalf of God. Kaya nga tinawag tayong mga ambassador ni God. Amen. That we represent God wherever we go. That we bring the presence of God whatever we do. Amen. Kaya nga po yung katuruan kagabi, sabi nga, dapat yung tinapay po daw, kailangan ma-break. Diba? Yung mainit na tinapay, pag binrake mo, umuusok siya. Nangangamoy yung sarap. Amen? Dapat yung buhay po natin ganon. Whenever people sees us, naamoy nila yung aroma ng pagiging makadiyos natin. Naamoy nila yung aroma ni Kristo sa buhay po natin. Maraming salamat po. Tayo po yung sumandaling manalangin sa oras na ito.